Magandang araw po sa inyong lahat, mga masigasig nating ka-VBS, lalo na po sa ating mga newbie o mga nagbabalak maging backyard farmer. Ako po ang inyong lingkod, Miss V, at narito tayo para magbigay linaw sa inyong mga tanong. Natanong niyo ba sa sarili ninyo na paano ba ako kikita sa pag-aalaga ng gatasang hayop kahit sa maliit na bakuran? Well, mga ka-VBS, nandito ako para sagutin yan. Hindi po kailangan ng malaking espasyo o malaking puhunan para magsimula. Simulan natin sa pinakamahalagang tanong. Magkano ang pwedeng kitain sa isang hayop lang? Sa isang baka at sa isang araw, ang isang gatasang baka ay pwedeng magbigay ng 8 hanggang 15 liters na gatas. Kung ibebenta nyo ito sa halagang 50 pesos kada litro, pwedeng kumita ang isang backyard farmer ng hanggang 750 pesos kada araw sa isang baka lang. At sa isang kalabaw, ang gatas ng kalabaw ay mas masarap at masustansya kaya mas mahal. Sa isang araw, pwedeng magbigay ito ng 4 hanggang 8 liters. Pwedeng kumita ang isang backyard farmer ng hanggang 600 pesos kada araw sa isang kalabaw. Isipin ninyo mga backyard farmer, sa isang hayop pa lang, may sapat na kayong kita para makatulong sa pamilya. Pero saan ko naman ibebenta ang gatas ko? Huwag mag-alala, pwede niyong ibenta sa preskong-presko sa inyong mga kapitbahay at komunidad. Pwede din sa mga kooperatiba. Sumali kayo sa mga dairy cooperative sa inyong lugar. Sila ang bahala sa pagkolekta, pagproseso at pagbenta ng inyong gatas. At sa programa ng gobyerno, ang gobyerno mismo ay bumibili ng gatas para sa mga feeding programs ng mga bata sa school at inuuna nila ang mga local na backyard farmers. At dito na tayo sa pinakamagandang bahagi mga ka-VBS, ang tulong ng gobyerno. Ang inyong mga kaagapay ay ang National Dairy Authority o NDA para sa mga baka at ang Philippine Carabao Center o PCC para naman sa mga kalabaw. Tulong sa pagsisimula. Hayop mismo. Ang gobyerno po ay nagbibigay ng gatasang hayop sa pamamagitan ng paiwi system. Sa madaling salita, ipagkakatiwala sa inyo ang isang hayop para alagaan. Para sa mga nagsisimula, karaniwan pong nagsisimula sila sa pagbibigay ng 1 hanggang 2 hayop. Sapat na lupa. Hindi kailangan ng malaking bukirin. Kailangan lang ninyo ng sapat na espasyo para sa kulungan at least 500 hanggang 1,000 square meters para taniman ng damo para sa pakain ng hayop. Libreng training. Bago ibigay ang hayop, tuturuan kayo ng mga eksperto kung paano mag-alaga, magpakain at maggatas ng tama. Financial help. Tutulungan din kayo ng NDA at PCC na makakuha ng pautang mula sa mga bangko para sa inyong farm. Kaya para sa ating mga ka-VBS na gusto maging backyard farmer, ano ba ang kailangan ninyo? May lupa. Kahit maliit basta may espasyo kayo para sa hayop. Handang matuto. Kailangan ninyong makinig at sumunod sa training ng gobyerno. Rehistrado. Magparehistro sa inyong munisipyo bilang isang magsasaka. At gaano naman katagal ang proseso? Ang pag-a-apply, pagsusuri at pag-aaral ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 6 na buwan bago ninyo makuha ang hayop. Kailangan lang ng konting tiyaga pero sulit naman ang paghihintay. Kaya mga ka-VBS, kung handa na kayo, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na provincial o regional office ng National Dairy Authority o Philippine Carabao Center sa inyong lugar. Sila ang inyong gabay sa pagiging isang matagumpay na backyard dairy farmer. At para po sa mga contact details ng NDA at PCC, i-check nyo lang po ang description box sa ibaba. Muli, ako po si Miss V, nagbibigay ng kaalaman at pag-asa. Hanggang sa susunod na episode mga ka-VBS, paalam po!